Dati, tahimik naman ang buhay niya pero pumasok ka. Tiligawan mo siya tapos ginamit mo pa ng paulit-ulit. If I were that girl, I would surely hurt like she felt today. If you don't love her, at least tell her what you honestly think and feel and not avoid her. Ang sarap mo talagang halikan minsan. Hindi ko kasi akalain na nagmamalasakit ka pala sa kanya. Pwede ba kitang halikan kahit 10 minuto lang? Natulala ito kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na nakawan ito ng halik. Why did you do that, huh? Wala namang mali siya yun, Aliyah. Baliwala niyang sabi. Ganoon lang talaga ako kapag natutuwa sa mga babae. Nang hindi ito makatiis ay pinaulanan siya nito ng kurot kaya halos madislocate ang mukha niya sa kakangawi. Walang hiya ka. Ilang beses mo na ako ninanakawan ng halik ah. Di naman kita kaano-ano pero halik ka ng halik. Kakagigil ka talaga. Salot ka talaga sa buhay ko. Hinuli niya ang dalawa nitong kamay at pagkatapos ay itinulak niya ito pahiga. Nang makahiga na ito ay humiga na rin siya sabay hatak dito para pahigain ito sa braso niya. Ang isa naman nitong kamay ay iniyakap niya sa bewang niya at hindi niya iyon hinahayaan na makawala. Isusumbong ka sa mga magulang ko. Lalong-lalo na sa kapatid ko, Mateo. Pagbabanta na to sa kanya habang nagpupumiglas. Imbis na matakot siya ay mas lalo niya pa itong hinatak palapit para magkadikit ang mga katawan nila. Huwag kang gumalaw ng gumalaw. Kung ayaw mong may mangyari sa ating dalawa ngayon mismo. Para kasi itong uod na nalagyan ng asin dahil napakalikot nito. Mapapagod ka lang sa ginagawa mo yan, Aliyah. Pakawalan mo na kasi ako. Hindi mo ba alam na marami akong ginagawa, ha? Kayang-kaya na nila iyon. Kahit naman wala ka doon ay alam pa rin naman nila ang gagawin nila. Aniya, dito na lang muna tayo sa loob. Isipin mo na lang na boyfriend mo ako at para hindi ka mailang. Alam ko naman na matagal mo nang pinapangarap na magkadikit ang mga balat natin eh. Hindi kaya nananaginip ka ng gising? Ako pa talaga nangangarap ah. Ako pa talaga? Ah, hindi ba? Sabi kasi ni Aaron sa akin matagal mo na raw akong gusto eh. Hindi mo ba napapansin na kaya lagi ako nandito ay para ganahan ka magtrabaho? Sabi kasi nila kapag daw lagi mo nakikita ang taong gusto mo ay inspired ka magtrabaho. Totoo ba yun ha, Aliyah? Inspired ka ba palagi kapag nakikita mo ako? Sa palagay mo ba inspired ako kapag nakikita ko yung mukha mo ha? Ramdam mo ba na kinikilig ako kapag nasa paligid kita? Alam mo kung anong nararamdaman ko? Inis, galit, pagkamuhi, sumpa, kabalasan at higit sa lahat ay stress. Kapag naging mag-asawa na tayo, hindi mo na yan mararanasan dahil puro sarap ang ipaparanas ko sa'yo. Sa buong pagsasama natin ay wala kang ibang gagawin kung hindi magpahinga. Kakain ka lang tapos matutulog ulit. Yun lang ang gagawin mo kaya mapalad ka na nakilala mo ko. Doon mo masasabi na pinagtagpo at itinadhana talaga tayo sa isa't isa. Anya, sabay ngisi rito. Habang nagsasalita siya ay mas lalo niyang inilalapit ang mukha niya rito. Kahit nangiinis ito ay wala itong magawa dahil kapwa sila nakahiga at yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Si Gavin ay hinayaan niyang kumatok ng kumatok hanggang sa mapagod ito dahil wala siya sa mood na makita ang pagmumukha nito. Mateo, ano ba? Hindi mo ba kakausapin si Imba? Hindi ka ba nakukonsensya? Hayaan mo mawala ng balay ang babaeng yun sa kakakatok. Kunway sabi niya. Sigurado naman siya na alis ang kaibigan niya kapag napagod na ito sa ginagawa. Ibang klase ka talaga. Saan ka kaya nagmana no? Ay nako, ayoko na lang talaga magsalita dahil nakakapagod lang. Alam mo, tama yung naisip mo. Ang gawin natin ngayon ay matulog tayo habang magkayakap. Hinalikan niya ang noon nito sabay ngiti. Parang gusto na siya nitong kalmutin sa mga oras na ito. Walang mali siya to Isunubsob niya ito lalo sa dibdib niya sabay pikit. Hindi na rin ito pumalag kaya mas lalo siyang napangiti. Sinasabi na nga ba lambing, yakap at halik lang talaga ang gamot sa mga babaeng sadista para bumait. Kanina pa pinapakalma ni Aliyah ang sarili niya dahil sa damuhong nakayakap sa kanya ngayon. Sa tuwing tatangkain niya kasi bumangon ay mas lalo lang siyang niyayakap ng mahigpit ni Mateo. Hindi niya maintindihan kung ano na naman ang trip nito ngayon. Sa totoo lang kanina pa siya awang-awa kay Imba dahil sa tansya niya ay 3 oras na itong kumakatok mula sa labas ng opisina niya. Samantalang si Mateo ay hindi man lang niya nakikitaan ng kahit na konting malasakit o awa sa taong madalas na ipinagmamalaki nito sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Mateo, pagbuksan mo na ng pinto si Imba. Hindi mo ba naririnig na kanina pa siya kumakatok? Habang nagmamakaawa ha? Kahit hindi ko siya kaano-ano, naaawa talaga ako sa kanya. Sa edad niyang yan, ay dapat mas lalo mo siyang minamahal at inaalagaan.
Gusto mo bang buksan ko ang pinto at papasukan siya dito sa loob? Yun nga ang kanina ko pa sinasabi sa'yo eh. Bakit ba kasi nakayakap ka sa akin ngayon ha? Ay nako, naiinis na naman ako. Gusto niya sanang tawagan na isa sa mga waitress niya na bigyan muna ng pagkain at inumin si Imba. Kaya lang paano niya iyon magagawa kung ang lalaki nasa tabi niya ay daig pa ang ahas kung makalingkis. Isa pa, nasa ibabaw ng desk niya nakalagay ang cellphone niya. Daig niya pa ang natrap ngayon dahil sa buwisit na matayo na ito. Nakalibad pa rin ako sa mukha niya. Kaya pasensya ka na kung hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo mangyari. Sabi nito. At tungkol naman dito sa pagyakap ko sa'yo, huwag mo sana bigyan ng mali siya ito dahil wala lang ito. Sa halip na questionin mo ako, pasalamatan mo na lang ako dahil sa wakas ay niyakap mo na rin ako. Kumbaga, ay tinupad ko lang isa sa mga hiling mo. Dugtong pa nito sa seryosong tinig na para bang utang na loob niya pa rito ang lahat. Saan ka kaya kumukuha ng kapal na mukha araw-araw? Ayoko na lang talaga magsalita dahil sigurado magkakasala na naman ako. Ang sabihin mo kaya hindi ka makapagsalita dahil gusto mong enjoyin itong mga nangyayari sa atin dalawa. Alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi na natin lubos-lubosin ito nangyayari? Pamilyar ka naman sa one night stand, di ba? Uso yun ngayon, alam mo ba? Gusto mo ba subukan ang bagay na yun? Pero bago natin gawin iyon, may kondisyon ako. Sa oras na makita mo at mahawakan ng mga bagay na matagal ko nang iniingatan ay kailangan mo kong panagutan. Gusto ko ay ang grande ang magiging kasal natin dahil kapag hindi ang grande, ay baka hindi kita siputin. Natuwa siya bigla, kahit hindi naman nakakatawan sinabi nito. Ang kapal ng mukha, kung makaasta akala mo ginto. Sumisingot ka ba ng rugby, Mateo? Biglang tanong niya. Bawas-bawasan mo yung kakasingot mo para hindi natutuyot yung utak mo, ha? Hindi pa, pero kung gusto mo subukan, pwede naman kitang sabayan sa trip mo. Sa sandaling makawala siya sa pagkakayakap nito ay talagang bibigwasan niya ito. Baby Matt, open the door please. Pagmamakaawa ni Imba pero dadma lang talaga si Mateo. Mahal na mahal kita, baby ko. Makakagulpi talaga ako ngayon nang wala sa oras. Anas ng katabi niya. Talaga bang kaya mong gawin yun sa kanya? Oo naman, hindi lang bugbog ang aabutin niya mula sa akin kung hindi gulpi. Gugulpihin ko siya hanggang sa gumapang na lang siyang pauwi. Ang mga kagaya niya ay hindi dapat kinakaawaan bagkus ay ginugulpi hanggang sa isugod siya sa ospital. Kaya mong gawin yun sa kanya? Hindi makapaniwala niyan tanong. Hindi niya akalain na may ilalala pa pala ugali nito. Ang akala niya ay sagad na ang pag-uugali nito na nakikita niya araw-araw. Yun pala ay may ilalala pa. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, ha, Mateo? Siyempre, hindi lang yun ang kaya kong gawin dahil kaya ko din siyang paliparin kahit wala siyang pakpak. Walang hiyang yan, hindi talaga marunong makalata. Imbis na makakatulog ako ng mahimbing ay hindi ko magawa dahil para siyang aswang dyan sa labas. Gusto mo bang pagbuksan ko siya? Fine, oo na. Bubuksan ko ng pinto para sa'yo, Aliyah. Imbis na siya magalit dahil sa ginagawa nito kay Imba ay mukhang ito pa ang galit sa kanya. Kasalanan ba ang maawa sa taong may edad na? This man beside her is so unbelievable. Baby Mat ko, maawa ka na. Buksan mo na tong pinto para makapag-usap na tayo. Nandiyan ako kaya ihanda mo yung mukha mo. Singhal nito kay Imba na isa ring may tama sa utak. Ay, bakit ba napapaligiran siya ng mga kulang-kulang na nilalang? Pag-uwi mo, siguradong mahihirapan ng pamilya mo na makilala ka dahil sa gagawin ko sa'yo na walang iya ka. Dahan-dahan na nitong niluwagan ang pagkakayakap sa kanya at pagkatapos ay bumangon na ito kaya naman bumangon na rin siya. Habang papunta ito sa kinaroroonan ng pinto ay puro mararahas na salita ang lumalabas sa bibig nito. Kaya bago pa man mangyari ang mga bagay na nasa isip niya ay sunundan niya agad ito at doon nga nila nakita si Imba na nakaupo sa wheelchair nito habang nakangiting nakatingin kay Mateo. Bakit nandito ka? Paano mo nalaman na nandito ako? Gusto mo bang gulpihin kita ngayon? At anong iningiti-ngiti mo dyan? Masaya ka ba? Na nakita mo ako? Pues ako hindi. Ewan ko na lang kung makangiti ka pa pag binugbog na kita. Nang pitik-pitikin nito ang noo ni Imba ay nakaramdam siya ng awa sa matanda. Kaya naman pumasto siya sa pagitan ng mga ito. Mateo, ano ba? Gusto mo bang makasuhan ka? Ayos lang na makasuhan ako basta mabugbog ko lang yan. Storbo yan sa buhay ko eh. Parahan siyang tinabig nito at ngayon naman ay nakita niyang sinasakal na nito si Imba. Akala niya malala na ang nararanasan niya sa mga kamay nito pero mas malala pa pala ang kaya nitong gawin sa ibang tao at ang malala pa ay yung taong walang kalaban-laban ang pinapatulan nito ngayon. Hoy!
Singhal niya. Gamitin mo nga yung kapiranggot mo utak. PWD ang gusto mong saktan, Mateo? Nag-iisip ka ba? Oo naman. Umaapaw kaya ang katalinuhan ko. Mayabang nitong sabi habang masama ang tingin kay Imba. Kaya nga sinasaktan ko to dahil istorbo to lagi sa buhay ko eh. Pumunta siya sa likuran ni Imba at itinulak niya ang wheelchair nito papasok sa loob ng opisina niya. Sumunod din naman agad sa Mateo sa kanila. Kapansin-pansin na masama ang tingin nito sa taong tulak-tulak niya. Bakit kasi pinapasok mo pa yan? Dapat pinapauwi mo yan, hindi yung ini-entertain mo pa. Kapag umuwi ka, isabay mo na lang siya, Mateo. Sabi niya sa lalaking matalim ang tingin kay Imba. Ikukuha ko lang siya ng pagkain at pagkatapos ay umuwi na kayong dalawa. Mamaya pa ako uuwi, Aliyah. At saka wala akong balak na isabay yung taong yan. Baka ilaglag ko lang yan sa daan. Imbis na magtampo, si Imba ay nakita niya pa itong natatawa sa mga sinasabi ni Mateo. Napangiwi pa siya na makitang tumutulo ang laway nito sa kakatawa. Mabuti na nga lang at may baon nitong tissue, kung hindi ay siguradong basang-basa na ang suot nitong damit. Alam mo, wrong timing ka palagi. Gigil na pinunasan ni Mateo ang bibig ni Imba. Halos ipakain ito sa matanda ang tissue, kaya naman tinabig niya ang kamay nito dahil baka malunok na ni Imba ang tissue na nabasa na ng laway nito. Mateo! Puno ng pagbabanta ang boss niya habang tinatawag ang pangalan nito. Don't do that to her. Ihagis ko pa yun eh. Asik nito sabay ismid. Baby mat ko, bakit ka ba galit na galit sa akin? Hindi ka na ba masaya sa piling ko? Kahit kailan ba hindi kita napasaya? Ginawa ko naman ang lahat ah. Kulang pa ba baby mat ko? Alam mo bang ubus na ako dahil lahat ay binigay ko na sa'yo ha? Kung may nagawa man ako masama, sana ipatawaran mo na ako. Umuwi ka na sa bahay natin at guluhin ulit natin ang kama. Yun naman ang gusto mo, di ba? Yung segundo natin ginugulo ang kama. Huwag kang mag-alala dahil babawi ako sa'yo. I love you, baby mat ko. Hindi na talaga ako magpapahinga para hindi ka na magalit. Hindi ko naman kasalanan kung maihi ako pagkatapos natin maglambingan eh. Ikaw naman kasi, ang lakas mong gumalaw sa ibabaw ko kaya minuminuto ako naiihi. Sa susunod, pipigilan ko na talaga para hindi ka na mabitin. Hindi niya alam kung kanino siya maiinis sa mga oras na to. Sa babae bang nakaupo sa wheelchair o sa lalaki nasa tabi niya. Para kasi asarap saktang pareho. Yan bang wala naman siyang kinalaman sa mga nangyayari sa pagitan ng mga ito pero kapwa ito nandito sa teritoryo niya at naglalabasan ng hinaing at galit sa isa't isa. Pambihira naman talagang buhay ito, oo. Kung gano'n ay umuwi na tayong dalawa para magulo na natin ang kama. Sabi ni Mateo at pagkatapos ay malakas nitong hinatak ang damit ni Imba kaya halos mahubaran ang huli. Ihahagis kita roon at bubugbugin kita hanggang sa mabura na yung totoong mukha mo. Ulit-ulit siyang bumuga ng hangin bago siya lumuhod sa harapan ng matanda. Saan po ba kayo nakatira? Ayos lang ba kung ako na maghatid sa inyo sa bahay niyo? Tatapusin ko lang ginagawa ko tapos uuwi na tayo. Umiling-iling ito. I want to be with my baby. I want to be with him all day long. Hindi niya alam kung tanga ba ito o martir. Ipinagtutulakan na nga ni Mateo pero pilit pa rin na ipinagsisiksikan ang sarili nito sa lalaking wala rin namang silbi. Ayaw nga po sa inyo ni Mateo eh. Narinig niyo naman po mga sinabi niya, di ba? Bubugbugin daw po niya kayo kapag hindi siya nakapagpigil. Hinawakan nito ang mukha niya. Pwede bang pilitin mo siya na bumalik na sa bahay namin? Tanong nito na naging dahilan na naman para hatakin ni Mateo ang damit nito. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan na hindi ito kurutin sa hita nito. Uuwi na kami dahil masyado nang nasasay ang mga oras natin pare-pareho. Pahayag ni Mateo. Pumunta ito sa likod ni Imba at malakas na itinulak nitong wheelchair ng huli na para bang sinasadya talaga nito na masaktan ng matanda. See you later, Aliyah. Hindi pa ito nakontento dahil ni Mo'y gusto nitong ibangga si Imba sa pader. Pahirap ka talaga kahit kailan. Sana natulog ka na lang sa bahay mo, hindi yung kung saan-saan ka nakakarating. Galit na sabi ni Mateo kay Imba. Ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan dahil tuluyan nang nalaglag si Imba sa wheelchair. Imbes na buhatin ito ni Mateo mula sa sahig ay hinatak lang nitong matanda habang hawak-hawak ang isa nitong paa. Imbes na masaktan si Imba ay nagawa pa nitong humalakhak. What the hell? Ang weird talaga ng dalawang ito. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa kakamasid sa dalawang taong parehong pinagkaitan ng tamang pag-iisip. Walang hiya nito. Gusto mo ba akong mapilayan? Ano ba masama sa ginawa ko? Kung makapag-react ka naman, akala mo nakahumbis ka na sa kapatid ng kaibigan natin at nastorbo ko kayo.
Reklamo ni Kevin kay Mateo habang hatak-hatak niya ang isa nitong paa patungo sa kinaroroonan ng sakyan niya. Tumahimik ka nga! Signal niya rito. Kahit mapudpud pa ang suot nitong bestida ay wala siyang pakialam. Masakit ang katawan niya ngayon kaya hindi niya ito bubuhatin kahit ano pang mangyari. Ano akala nito? Porke marami nakatingin ay bubuhatin niya ito ng may pag-iingat? Never. Kung ayaw mo akong buhatin, bitiwan mo na lang ako dahil maglalakad na lang ako. Galit na galit ka. Ikaw naman na may gusto na magpanggap akong imba tapos ngayon magagalit ka? Noong una medyo ayos-ayos pa ang pag-arte nito, pero ngayon daig pa nito ang spy dahil kung nasaan siya'y nandoon din nito. Sinabi na nga niyang kapag kinailangan niya lang ang tulong nito saka lang dapat ito susulpot. Hindi iyong hindi naman niya kailangan basta-basta na lang ito lumilitaw na para bang kabuti. Ang tibay din ang mukha nito, ang laki ng ulo pero ang liit ng utak ng walang hiyang ito. Uy, ang sakit na nitong puwet ko kaya bitiwan mo na ako. Pabalian niyang binitawan ng paa nito na naging dahilan ng pagnisi nito. Inuusupan nito ang pagkalalaki niya. Nakabaon ba yan kanina? Kung hindi pala naman nakabaon yan, wala kang karapatang magalit sa akin. Sa akin na magalit kapag nakabaon yan at nastorbo ko kayo. Mauna ka na nga. Bulyaw niya rito habang hinahaplos nito ang puwet na nasaktan. Yun kasi ang napuruhan sa paghatak niya dito kanina. Nakakainis kasi. Eh kung ikaw ay ibaon ko sa lupa, kailan ba ang flight mo? Hindi ka pa ba alis dito sa Pilipinas? Hindi pa. 3 buwan kaya ang bakasyon ko. Mauna ka na sa sasakyan kung gusto mo pang umabot ka ng 3 buwan. Yes, baby mat ko. Sunod naman ito ang gusto niya. Tumakbo nga ito ng mabilis pero ang anyo nito ay kuba kaya napailing siya. Samantala ang mga taong nakasaksi ay nanlalaki ang mga mata. Akala siguro ng mga ito ay nangahamak siya ng matanda pero nung nakita ng mga ito na tumakbo ng mabilis sa taong, inaakala ng mga ito na matanda na ay tila naliwanagan ng utak ng mga ito kahit hindi pa man siya nagpapaliwanag. Mateo! Napalingon siya nang tawagin siya ni Aliyah. Ang wheelchair na ginamit ni Kevin ay bitbit nito at nakatupi na rin iyon. Pagdating nito sa harap niya ay palingalinga ito sa paligid. Hinahanap siguro ng mata nito si Imba. Where the hell is she, Mateo? What did you do to her? I don't know, and I don't care either. Nainis niya sabi rito dahil mas nagmamalasakit pa ito sa kaibigan niya kasi sa kanya na matagal na nitong kilala. What do you mean you don't know where she is? Di mo ba siya hinatid pa uwi? Bakit mo ba pinoproblema ang babaeng yun? Malamang umuwi na yun sa bahay niya. Nakapunta nga siya dito na mag-isa kaya imposibleng hindi yun makakauwi na mag-isa. Tsaka bakit ko naman siya ihahatid sa bahay niya? Mabuti sana kung babayaran niya ako eh. She was riding in her wheelchair when she got here, Mateo. Saan sumakay yun pa uwi? Gayong naiwan niyang wheelchair niya. Masyado mo naman yata ang pinapahirapan yung matanda. Problemado na itong sabi na akala may lola nito ang pinahirapan niya. Malamang gumapang siya. She can crawl, for Dom's sake. So don't mind her. Kung mas nakakala mo naman kamag-anak mong babaeng yun, hindi mo siya kano-ano kaya huwag mo siyang problemahin, oy. Yung isa nga sa mga pinsan ko kinagat ng ahas yung nakaraang buwan pero relax lang kami. At eto pa, 1 oras lang ang nakalilipas simula nung makagat siya ng ahas. Ay nakagat naman siya ng aso pero kagaya nung una relax pa rin kami. Sabi nga nila don't panic. Kaya huwag ka magpanik dahil makakauwi din na matandang iyon. Hindi man ngayon pero baka bukas pa. Kaya relax ka lang. Ako nga relax lang eh. Hinayaan mong gumapang siya? Bakit mo apektadong babaeng to? Eh ano naman ngayon kung gumapang si Imba? Nakakatakot ka makasama sa buhay? Grabe ka, Mateo. Paano ka ba naging kaibigan ng kapatid ko? Look, Aliyah, there are so many Samaritans in this world and I think Imba will help them when they see her in the middle of the road or wherever she is right now. I was confident and 100% sure that she was alive until she got home because she was asshole, crazy, and a demon. Yung ahas nga gumagapang lang din naman pero ang layo ng nararating nila. Partida hayo pa yun ah. Si Imba pa kaya na tao? Grabe, wala talaga ako masabi sa ugali mo. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasama. I'm speechless right now, Mateo. Huwag mo sabihin sa akin na naiiyak ka dahil lang doon sa taong yun. Hindi na batang paslit yun para alalahanin mo. Ano ka ba? Naaawa ko sa kanya. Pero sa kabilang banda, iniinis din ako dahil sa katangahan niya. Ano bang nakita niya sa'yo para patuloy ka niyang mahalin kahit mali na ang pagtrato mo sa kanya? You don't deserve her, Mateo. You don't deserve her love and kindness. Uy, ang pangit mo kapag nalulungkot ka. Kaya tigilan mo na yan.
Sa halip ay sabi niya, kinuha niya na rin sa kamay nito ang wheelchair na ginamit ni Kevin. Akin na yung wheelchair na yan para may benta ko sa junk shop. Sana'y may benta ko ito ngayon dahil wala man lang akong cash na hawak kahit singkonduling. Nang sinabi niya na ibebenta niya ang wheelchair ni Imba, ay nakipag-agawan nito sa kanya. You can't do that without her permission, Mateo. What the hell are you thinking? Gusto mo ba saktan kita, ha? Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira para may hatid ko to sa bahay niya. Kahit marami akong ginagawa ngayon dito ay pwedeng-pwede ko itong isingit para lang maibsan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa mga pinagkagagawa mo kanina. Napakagatlabi siya nang wala sa oras dahil sa nakikita niyang anyo ngayon ni Aliyah. Kapag sa ibang tao ay ang bait-bait nito pero kapag sa kanya, kulang na lang ay pira-pirasuhin ang maganda niyang katawan. Yung wheelchair na ipinagkakait nito sa kanya ay karag-karag naman at mukhang sa junk shop ito nabili ni Kevin. Baka nga 10 piso lang ang bili ni Kevin dito eh. Hindi nga maayos ang andar nito dahil ang gulong nito ay puro kalawang na rin. Akin na yan. Ibigay mo sa akin yan para may benta ko na sa junk shop. Agaw niya rito. Ayaw niya ibuhos ang buong lakas niya at baka masugatan ito at mauwi pa sa impeksyon. Hindi nga pwede. Kapag hindi mo ibinigay na maayos yan, ay talagang hahalikan kita. 1, 2, 3. Hindi mo ba talaga ibibigay? Hindi. Talagang gustong-gusto mong hinahalikan kita, ha? Kinabig niya ang ulo nito gamit ang isang kamay niya habang ang isa naman ay nakaalalay sa likod nito. Marahan niya itong hinalikan sa labi nito, sa pisngi at maging sa noon nito. Nang makita niya itong nakanganga, pagkatapos ng mga ginawa niya ay napagdesisyonan niya na kagatin ang labi nito para itikom nito iyon. Ang alat naman ng labi mo. Komento niya at kunway dumura pa siya. Makaalis na nga, sa'yo na yung wheelchair niya. Kung ayaw mo ibigay, total may pera naman ako sa bahay. Baliwala siyang umalis sa harapan nito na tila walang nangyari. Nang nakatalikod na siya sa gawin ni Aliyah ay sakalan niya inilabas ang ngiti na kanina pa gustong kumuwala sa mga magaganda niyang labi. Ganoon lang talaga ang mga techniques sa babaeng matitigas ang ulo at ayaw magpatalo. Binalasan niya ang lakad niya pero agad din siyang napahinto nang maramdaman niya na may humahatak sa suot niyang damit kaya halos mahubaran siya. Saan ka pupunta? Ano akala mo, makakaalis ka ng ganun-ganun lang? Hindi na ako papayag na basta ka nalang aalis nang hindi ako pinananugutan. Humarap siya rito. Binitawan na rin ito ang damit niya. Pinanliitan niya ito ng mga mata at humakbang siya palapit dito samantalang ito ay humahakbang namang paatras. Anong pananagutan ko sa'yo? Pananagutan lang kita kapag may nangyari na sa atin dalawa, Aliyah. Lagi mo na lang akong hinaha. Wala namang mali siya yun, Aliyah. Bakit? Nilalagyan mo ba ng mali siyang bawat halik ko sa'yo? What's happening here? Ano yun naman ba ang pinagtatalunan niyo? Nalaka ang mga mata ni Aliyah nang biglang sumulpod si Aaron kasama si Kevin na kuba. Sarap talagang pukpukin ang likod nito para matuluyan itong maging kuba. Umubos siya kunwari. Kanina pa ako natatay pero ayokong pauwi nitong kapatid mo, dude. Kapag ako natay dito, sa pantalon ko ay talagang siyang paglalabahin ko dito. What? Talaga naman eh. Gusot-gusot na nga itong damit ko sa kakahatak mo eh. Tinapik niya ang braso ni Aaron. Salamat at dumating ka, dude. Siya nga pala, mauna na ako dahil kanina pa talaga sumasakit ang tiyan ko. Taker, siya nga pala, pumunta ka sa bahay mamayang 8:00 at isama mo si Kevin. Napansin niyan tumingin ito kay Kuba habang naka-smid. Para kayong mga abnormal dyan sa mga ginagawa niyong dalawa. Oo na, tatawagan ko si Kevin. Sabi niya dahil baka makahalata si Aliyah. Alis na kami. Bye, dude. Bye, Aliyah. Ang gago kasi nito, pinauna na nga sa sakyan niya bumalik pa rin. Agaw eksa na talaga lagi. Kung kanina ay isang paalang hawak niya habang hatak-hatak ito, ngayon ay 2 na. Magdudusa talaga ang gagong ito araw-araw kapag ganito ulit ang ginawa nito. Bago pa man siya makarating sa sakyan niya ay nalingon niya pa sa Aliyah. Matalim ang mga titig nito sa kanya habang nakakuyom ang mga kamao. Konting-konti na lang, mukhang bibinggo ka na sa kanya. Mag-ingat ka araw-araw dahil malapit ang katapusan mo. Tinignan niya na masama si Kevin bago niya ito binuhat at binalibag pasakay sa backseat. Nakasakay na nga, bumaba pa. Muntik patuloy siyang mapahamak. Papansin talaga eh. Dude, hindi ako makakapunta sa bahay mo ngayon dahil masakit talagang katawan ko. Huwag kang mag-alala dahil pupunta naman sina Kevin at Genesis dyan sa bahay niyo. Sabihin mo na lang sa akin kung anong pinag-usapan niyo kapag nagkita tayo. Hindi ko talaga kayang gumalaw ngayon eh.
Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Aaron na hindi siya makakapunta sa bahay ng mga ito dahil nga tinatamad siya. Sigurado naman kasi siya na magiinuman lang ang mga ito pagdating doon. Kung hindi magiinuman ay magyayabangan lang, lalo pat nandoon si Kevin, ang lalaking piling bida kahit wala namang pelikula. Magagalit si mommy kapag hindi ka pumunta mamaya. Pahayag nito mula sa kabilang linya. Alam mo naman na paborito ka nun eh. Mag-asikaso ka na at bilisan mo nang pumunta dito. Sandali yan. Bakit naman? Ano bang meron? Takang tanong niya habang hinihilot ang ibang parte ng katawan niya. Wala talaga siyang balak na umalis ngayon kahit sunduin pa siya ng kaibigan niya. Isa pa, baka mabugbog niya lang si Kevin kapag nagkataon. Pasensya ka na pero talagang hindi ako makabangon ngayon, dude. Pakiramdam ko, tatrangkasuhin ako anumang oras ngayong araw. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Birthday ngayon ng future mother-in-law mo, sandali yan. Bulalas nito na naging dahilan ng pagkunot ng noon niya. Sino ba ang taong tinutukoy ng kaibigan niya? Oh, may mother. Tumikim siya ng pagkalakas-lakas. Ano ba sinasabi mo dyan? Future mother-in-law your ass. Shadow kang malisyoso. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Hinaan mo nga yung boses mo. Pupunta ka ba? O sasabihin ko kay Aliyah ang mga pinagagagawa niyo ni Kevin? Pananakot nito dahilan para pumayag siya. Oo na, pupunta na ako. Anong oras ba? Marami ba kayong bisita? Saglit lang ako dyan ha. Kanina pa nandito sina Tita Jessa at Tito Roger. Ikaw na lang ang kulang kaya bilisan mo na. Ano to bago pinatay ang linya? Napatingin siya sa wall clock na nasa loob ng kwarto niya. 4:30 pa lang naman pero kung apurahin siya akala mo naman late na siya. At bakit hindi ba lang siya sinabihan ng mga magulang niya na birthday party pala ni Tita Malu ngayon at pupunta ang mga ito? Ang tangan niya, bakit ba nakalimutan niya ang mahalagang araw ng future bianan niya? Kaste, nanay ng best friend niya. He needs to buy a present for Tita Malu. Hindi naman pwedeng itlog niya lang ang bitbit niya papunta sa bahay ng mga ito. Sa isiping iyon ay nagmamadali siyang bumangon at naligo dahil baka magalit si Tita Malu sa kanya. Tita Malu loves flowers kaya bibilhan niya rin ito ng paborito nitong bulaklak. Daig niya pa ang nakipaghabulan kay kamatayan dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya sa sakyan niya. 6:00 na makarating siya sa bahay ng mga ito. Everyone is looking at him like he is a superstar. Sa bagay, sanay naman siya na pinagtutuunan ng pansin ng mga taong nakakakita sa kanya. Who wouldn't be? Nasa kanya na ang lahat eh. Ang mga kaibigan niya ay tawang-tawa. Ganoon din ang mga magulang niya at magulang ni na Aaron. Sila lang ang bisita dahil kagaya ng mga magulang niya ay gusto rin ng mga ito na simple lang ang handaan. Yun bang walang camera na nakapagitan sa mga ito habang nag-uusap? That is the kind of family he really wanted. Yung kahit ubod ng yaman ay simple lang kung umasta. Umakbang siya palapit sa kinaroroonan ni Tita Malu sabay abot ng bulaklak at regalo na binili niya para rito. Happy birthday, Tita. Sorry, I'm late. Thank you, Iho. Masayang tugon nito sabay yakap sa kanya. I'm glad you came, Iho. Are you okay now? Marahil ay nagkwento ang mga magulang niya na may sakit siyang iniinda. Ayos ka lang ba, anak? Akala ko ba hindi mo kayang tumayo? Tanong ng ina niya na sinagot niya na isang tipid ng ngiti bago niya sinamaan ng tingin sa Kevin na tawang-tawa. Ayos na po ako, Ma'am. That's good to hear. Tinapik siya ni Tita Malu. Iho, kumain ka na muna. Mamaya na lang tayo mag-usap. I'm not yet hungry, Tita. Mamaya na lang po ako kakain. Okay. Nagpaalam muna siya saglit sa birthday celebrant para harapin ang tatlo niyang kaibigan. Paglapit niya sa mga ito ay agad na pumunta si Kevin sa bandang likuran niya at minasahe siya doon, samantalang si Genesis ay ang mga braso naman niya ang hinilit-hilot nito. Dude, nalulungkot kami para sa'yo. Untag ni Genesis. Bakit ba kasi ngayon ka lang dumating? Naunahan ka na tuloy ng karibal mo. Naka-home base na yung kalaban mo tapos ikaw puro halik lang nagagawa mo. Wika naman ni Kevin. Hindi niya alam kung anong pinagsasabi ng mga ito kaya tiningnan niya si Aaron habang nagtatanong ang mga mata niya. Nagkibit balikat lang ito sabay nguso sa direksyon ng kusina. Kumain ka na ba, dude? Tanong ni Kevin. Kung hindi ka pa kumakain ay sasamahan ka na namin ni Genesis sa kusina para makakain ka na. Halos kalad ka rin siya ng dalawa patungo sa kusina at bago pa man sila makarating sa kusina, ay nakarinig sila ng mga taong nagtatawanan na tila ba huling araw na ng pagtawa ng mga ito. Nangyari na mga hindi dapat mangyari, sandali yan. Bulong sa kanya ni Genesis habang si Aaron ay tahimik lang na nakasunod sa kanilang tatlo. Manahimik nga kayong dalawa? Konsensya ko ba kayo ha?
Para kayo mga siraulo na bulong ng bulong. Ikaw na nga itong dinadamayan, ikaw pa tong galit. Saad ni Genesis na Conway nagtampo sa kanya. Dinadamayan saan? Tigilan niyo nga akong dalawa. Sabay niyang binaklas ang kamay ng dalawa saka siyang makbang papasok. Who the hell are they? Tanong niya sa isip na makita niya na may kausap na dalawang lalaki sa Aliyah. Hindi kasi pamilyar sa kanya ang itsura ng mga lalaking kaharap nito ngayon. Ni hindi rin siya na malaya na pumasok ng mga ito dahil abalang-abala mga ito sa kakatawa. Dude, calm down. Huwag mong pairalin ang init ng ulo mo ngayon dahil nakakahiya kay Tita Malu. Bulong na naman ni Kevin sabay hawak sa kamay niya na akala mo'y kasintahan niya. Friend lang naman ni Aliyah ang mga iyan, kaya wala kang dapat na ikagalit. Relax ka lang ha, relax lang. Sa tingin mo ba magwawala ako dahil lang sa nakita ko siya may kausap? Hindi ba? Hindi. Bakit galit ka? Hindi na niya ito sinagot pa dahil naghila na siya ng upuan sa umupo sa tapat ng dalawang lalaki. Sumunod naman sa kanya sina Genesis, Aaron at Kevin na akala may mga bodyguards niya. Mabilis na napatingin sa kanya si Aliyah nang umupo siya sa tapat ng mga lalaki. Alam na alam niya kung ano iniisip nito ngayon, na baka siraan niya ito sa mga lalaking kausap nito ngayon. That's it. Anas ni Aaron at nagsimula na itong magsandok ng sariling itong pagkain. Sina Genesis at Kevin ay kanya-kanya na rin ang kuha ng mga kakainin nito. Samantalang siya ay nakatitig lang sa dalawang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Aliyah, ayos lang ba kung pumunta kami bukas sa restaurant mo? Tanong ng lalaking kulot kay Aliyah na tila ba nahihiya pa ito. Of course. Anong oras ba? Napaismid siya dahil hindi malang nagdalawang isip si Aliyah na pumayag sa gusto ni Boy Kulot. Thanks for inviting us today, Aliyah. We're happy to see you again after 8 years. Sabi naman na isa pa, nasarat ang ilong. Okay lang ba na isara mo na isang araw ang restaurant mo para makapagkwentuhan tayo na maayos? Huwag ka mag-alala dahil babayaran namin ng doble ang kita mo sa isang araw. Nakapagpahinga ka na, nagkapera ka pa. Ano sa tingin mo? Saksakan ng yabang mga walang hiyang ito. Kala mo kung sino? Ito naman babae na to, sige lang ang ngiti. Di ba ito na insulto sa sinabi ng kaibigan nito? Sure,